Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no? Ito po ang ating latest update para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Enteng. Si Bagyong Enteng nga po ay patuloy po yan na lumalakas, tinataglay na nga po niyan yung lakas na 85 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso na nga po yan ng 105 km per hour. Mabilis nga po yung pagkilos nito pa north-north-westward sa bilis na 20 km per hour. At kanina nga po, no, ito po ay nagkaroon na ng unang landfall sa may parte ng kasiguran na Aurora, at ngayon nga po ay ito nasa Quirino Province na. At yung gaya nga po na sinabi natin kanina, yun sa ating huling update, ito nga po ay bumaba ng bahagya yung kanyang direction. Sabi nga natin, kung nasaan nga yung kanyang sakop ng cone of uncertainty, doon lamang po maglalaro yung kanyang pinakasentro ng kanyang mata. Asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin nga po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po dito kay Bagyong Enteng. Dito makikita naman po natin yung pagpasok niya kanina sa may kasiguran Aurora. Ngayon nga po ay andito na siya sa may Quirino Province, at pagkatapos po niyan ay aangat po yan dito sa may parte ng Isabela, at pagkatapos po ay dediretso sa may parte ng Tugigaraw. Dito po lalabas po yan sa parte ng Paricagayan, at dito po yan yung pinakasentro niyan. Susunod sa may Ilocos Norte, dito po yan sa parte ng Pagudpud. Kaya iba yung pag-iingat pa rin nga po, no, sa ating mga kababayan. Ito po ay mataas ang tsansa na hihina si Bagyong Enteng dahil nga po sa pagtama nito sa kalupaan, at posible naman paglabas niya ng landmass ng ating bansa ay muling mag-re-intensify itong si Bagyong Enteng. Hindi man ganun kalakas yung magiging epekto na niya dito sa may parte na ng Tugigaraw, pero yung dala-dala niyang ulan na hinahatak niya po ang habagat ay magdudulot po ito ng matitinding pagbaha at pagguho ng lupa. Apektado pa rin po niyan hanggang sa may parte ng Metro Manila, ha. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan sa mga posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sana po ay tayo po ay nakapag-ready na, no, para nga dito kay Bagyong Enteng. At pagkatapos po niyan ay dun sa ating minomonitor, no, na posibleng kasunod po niyan, yung isa po ay bumaba ang tsansa na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, at yung isa naman ay mataas pa rin po ang tsansa na maging isang bagyo at papasok sa ating bansa sa susunod na linggo. At nakataas naman po ang storm wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Rizal, Pinokpok, City of Tabuk, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, Quirino, northern portion ng Aurora. Dito po yan sa Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, at dito po sa Dipakulaw at Baler, Aurora. Expected po natin dyan yung hangin na abot ng 62 km per hour hanggang 88 km per hour sa susunod na 24 oras. Storm wind signal number 1 naman sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, sa Rosales, Asingan, Binalonan, Sison, San Manuel, Santa Maria, sa Balungaw, San Quintin, Tayog, Umingan, Natividad, San Nicolas. Sa Abra po at natitirang bahagi ng Kalinga ay storm wind signal number 1 din po dyan sa Mountain Province, sa Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, Loña Remedios, Trinidad, Norsagaray, City of San Jose del Monte, Ubando City, Maykawayan, Bukawi, Balagtas, Bustos, Baliwag, Pandi, Santa Maria, Marilao, Angat, San Rafael,
San Ildefonso, San Miguel, Metro Manila, Rizal, northeastern portion ng Laguna, Santa Maria, Mabitac, Pakil, dito po sa Pangil, Pami, Siniloan, and northern portion ng Quezon, General Nakar, Infanta, Real, including Pulillo Island. Dito naman mapapansin natin sa ating wind map animation yung posibleng dadaanan pa ni Bagyong Enteng. Pero inulit natin mataas pa rin po ang posibilidad na magbago pa rin po yung kanyang direksyon sa mga susunod na oras dahil gaya nga po na sinasabi natin paulit-ulit po natin sinasabi, bawat minuto po ay mataas po ang posibilidad na magbago po ang kanyang direksyon dahil lagi po natin sinasabi na ang mga bagyo ay ito po ay unpredictable, hindi basta-basta po napipredict talaga yung pinakasentro niyan kung saan talaga po dumadaan. Ito nga po mapapansin natin yung pagpasok niya sa Aurora at diretso po sa Quirino Province at yung pinakasentro po niyan ay halos didikit nga po dito sa may Isabela at diretso ng Tugigaraw at pagkatapos po niyan lalabas po yan dito sa may parte ng Pagudpud sa Ilocos Norte. At dyan po ay bagyang hihinayan at paglabas po niya ng landmass dito po ulit magre-re-intensify itong si Bagyong Enteng. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil magtatagal nga po si Enteng sa ating bansa at hanggat nasa loob pa po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, mataas pa rin po ang tsansa na magpaulan naman yung habagat sa ating bansa na magdudulot nga po yan ng mga posibilidad na pagbaha. Ito po yung forecast track prediction o ng ating European Center halos hindi na nga nagkakalayo sila ng bagong pag-asa DOST kaya mag-ingat at maghanda nga po tayo. Ito po yung sinasabi natin yung cone of uncertainty diyan po naglalaro yung diyan po naglalaro yung ating pinakasentro ng ating bagyo. Ito po yung sa forecast track ng bagong pag-asa DOST kung mapapansin nyo, parehas nga po yung halos parehas lang sila ng forecast track at posibleng nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility yan September 4 ng alas 11 ng gabi. Ito naman po yung posibleng kasunod na bagyo na ating minomonitor September 9 pa lang ay posibleng bagyo na itong dalawang sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 10, isa na nandito nga sa parte ng Japan, bumaba naman yung Jansan yan na pumasok na ating bansa. Pagdating naman po ng September 11 hanggang September 12, yung isa nga po ay malakas na bagyo na nasa labas pa lang ng ating bansa at ito'y sa ngayon mataas pa rin ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero again marami pa mong posibleng magbago dyan dahil malayo pa po itong dalawa pang sama ng panahon na ating minomonitor. Inuulit ko po mag-iingat tayo palagi, lalong-lalo na po sa ngayon na matindi nga po yung mga pag-ulan na dala-dala ni Bagyong Enteng. God bless po sa ating lahat.